So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ibibigay ko sa inyo yung top 5 Xiaomi smartphone na pwede natin ma-purchase ngayong 2025, early 2025. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, narinig nyo, bibigay ko sa inyo yung top 5 na Xiaomi entry-level smartphone na pwede nating ma-purchase ngayong early 2025 na merong price tag na below 10,000 pesos. So again, chinek ko to sa online at lilima lang talaga yung available na pwede natin mabili na entry-level devices ng Xiaomi. So, I share ko sa inyo isa yung mga available na Xiaomi at sulit na mga Xiaomi smartphone para meron din kayong idea kung para meron din kayong idea kung nagde-decide kayo bumili ng isang Xiaomi device. Again, lahat po ng link sa mga Xiaomi devices na to nasa description box. I-click nyo na lang yan. Add to cart nyo na dahil napakasulit din naman lahat ng mga smartphone devices na to. And hopefully, makatulong ito sa inyong buying decision when it comes sa pagbili nyo ng entry-level smartphone. So ngayong 2025, medyo tahimik pa rin talaga karamihan ng mga brands when it comes sa entry-level segment. Usually, ngayong March pa rin, ang lumalabas is mid-range and flagship. Tulad niyan Xiaomi, naglabas ngayon ng flagship smartphone, yung Xiaomi 15. Pero ng January, naglabas na sila ng isang entry-level smartphone which is a Xiaomi Redmi Note 14 4G na syempre nandito yan sa ating listahan. So, expect natin siguro mga April, May, ano na yan, mga all-in na karamihan ng mga brands when it comes sa mga entry-level smartphone na syempre isa-isa natin tatalakayin yan. So, again, kung naghahanap na kayo ng smartphone na pwede nyo ma-purchase, dito muna tayo focus sa kung ano yung available ngayong as of March 2025. So, start tayo sa na pwede natin ma-purchase na entry-level smartphone today ni Xiaomi at yan ang Xiaomi Redmi A3. So, ito ay super duper mura na entry-level smartphone. So, pwede na rin natin siya sama sa budget segment na smartphone na dahil ang presyo nito is below 5,000 pesos lang. So, sobrang mura lang na itong Xiaomi Redmi A3 at meron siyang official price last year na 334 for the 3GB64 at 3999 for the 4GB 128. So, yung binili natin before, last year, ang kinuha natin is 3GB64. Nung launch date, nakuha natin to for as low as 2.7. So, sobrang good deal nitong Xiaomi Redmi A3. Pero ngayon, titingnan natin siya sa online kung magkano na lang ang Xiaomi Redmi A3 ngayon. Since nag-sale din si Xiaomi, lalo na sa 315 or sa payday sale, di ba? So, yun, magandang deal mga ka-J-Vlog. The Xiaomi Redmi A3 for the 3GB64. You can purchase it for as low as 3,000 pesos. So, pag may voucher pa kayo, baka makuha nyo pa to ng 2.9. So, 2.9 or 2.8. So, napakagandang deal. Below 3,000 pesos, meron na kayong smartphone na, kumbaga, ano siya, latest naman siya. At ang 4GB 128 is 3.6. Sobrang mura din. I think go for the 4GB 128. A few hundred pesos lang naman ang difference. At meron na kayong additional RAM at double the storage pa. So, ang main reason kung bakit nandito si Xiaomi Redmi A3 sa aking listahan is of course the affordability. Siyempre, karamihan sa ating mga consumers ay naghahanap talaga ng pasok lang sa ating budget. So, iba, 3,000 lang ang kaya, 4,000 lang. So, again, may mapoprovide naman si Xiaomi ng ganyang smartphone. At ang maganda dito is malaki yung screen size niya. 6.71 inches. HD Plus 720p resolution na IPS LCD display. Ang magandang balita, even though na 3,000 pesos siya, meron siyang 90Hz screen refresh rate for smoother animation. Naka Android 14 na siya. At yung chipset niya is medyo masakit sa tenga, MediaTek Helio G36. So again, manage your expectation when buying this smartphone, lalo na sa kanyang presyo. 3,000 pesos sa MediaTek Helio G36. May hindi nakakalang MediaTek Helio G36 is a slow chipset yan. Lalo na chitingan nyo dun yung GPU niya, PowerVR GA320. So, is a outdated GPU. For me, when it comes sa ganitong presyo, expect nyo na yan, na hindi rin ganun kaganda ang chipset na ino-offer. Pero again, when it comes sa mga ibang brands kasi, nag-offer sila ng Unisoc chipset with a reasonable GPU na Mali G57. So, mas okay yung GPU na yon. I think T603, T606 yung mga ino-offer ng mga ibang brands, lalo na sa mga ganitong price tag. Expect nyo dito sa Xiaomi Redmi A3, since sa review na rin natin to, nagamit natin to, hindi siya mabilis na smartphone. It can handle day-to-day tasks like social media, manonood, okay na okay naman yan. Pero wag nyo na pong asahan to sa gaming, sasakit lang po ang ulo nyo. So, okay lang dito for gaming, siguro ML. Pero kahit na ML lalaroin nyo, makaka-experience pa rin kayo ng mga few frame drops.
expect nyo na yan sa ganyang chipset. Pero again, ang maganda sa Xiaomi Redmi A3 is yung overall screen display na itong smartphone na to. Sobrang laki. Ito yung may enjoy nyo dito yung viewing experience nyo sa device na to. Meron siyang 8 megapixel main camera and a 5 megapixel front-facing camera, which is very reasonable din sa ganitong price tag. Ang maganda pa dito sa smartphone na to, even yung presyo niya is 3,000 pesos, dalawang biometrics siya, face unlock at fingerprint scanner. Yung fingerprint scanner niya ay side-mounted. Pagdating sa battery, malaki rin ang ma-offer na Xiaomi Redmi A3, 5,000 mAh na removable battery with slow charging rate nga lang na 10 watts po. So number 4 sa ating listahan is yung Xiaomi Redmi 13. So na-release din to last year nung mid 2024 na meron tong price tag na 7,999 or almost 8,000 pesos. 8GB 256GB of internal storage. Pero ngayon sa online store mas mura na lang siya ng konti, pero again pasok siya sa ating segment na below 10,000 pesos. So you can purchase the Xiaomi Redmi 13 sa price tag na 7,350. Pero again, pag meron kayong voucher, there's a possibility na makuha nyo pa to ng mas mura. Baka makuha nyo na lang ng 6 Plus ang Xiaomi Redmi 13 with the RAM, na merong RAM na 8GB of RAM at 256GB of internal storage. So sobrang sulit ng RAM at ROM niya pag ganyang price tag lang mga ka-J-Vlog, 6,000 to 7,000 pesos. At kaya siya number 4 sa ating listahan since available din naman siya sa Xiaomi Store. Since kahit na last year siya, napakasulit pa rin itong device na to. So when it comes sa screen ni Xiaomi Redmi 13, meron siyang 6.79 inches IPS LCD display na meron resolution na Full HD Plus 1080p na merong support sa 90Hz screen refresh rate lang. Sa OS out of the box mga ka-J-Vlog is naka Android 14 siya with HyperOS 1. Pero syempre, there's a possibility na ma-update din to sa Android 15 kasi may record din naman si Xiaomi ng pag-update ng mga entry-level devices nila. Sa chipset, malakas din naman ang kanyang chipset lalo na sa ganitong segment, MediaTek Helio G91 Ultra na merong GPU na Mali G52. Meron siyang dual rear camera system. Yung main megapixel niya is napakataas, 108 megapixels na merong support sa 13 megapixel front-facing camera. Dalawang biometrics niya which is face unlock at fingerprint scanner. Yung fingerprint scanner niya ay side-mounted. Pagdating sa battery, beyond 5,000 tayo, 5,030 mAh na removable battery na support sa 33 watt fast charging. So isang reason kung bakit sulit pa rin ang Xiaomi Redmi 13 at number 4 siya sa aking listahan is of course yung kanyang large display. Ayan, 6.8 inch, almost 6.8 inches sabihin na natin. Medyo downside lang yung 90Hz. Again, when it comes sa ganitong presyo, usually dapat 120Hz na kasi karamihan din ng mga entry, ganyan na rin ang ino-offer or pino-provide sa ganitong presyo. Napakasulit din dito yung RAM at ROM niya, 8GB 256, lalo na mas mababa na yung kanyang price, paniguradong ito yung magiging sulit din sa device na to. Maganda rin yung camera niya, 108 megapixel main camera, so napakataas niyan, maganda yung mabibigay na photo quality niyan, and of course the battery itself, napakataas, beyond 5,000 mAh, again, napakakunti lang naman nung dinagdag, pero an upgrade is an upgrade, and meron siyang 33 watt fast charging rate na for me, that is the best minimum fast charging rate na ma-offer na sa ganitong segment. So, when it comes sa presyo, na 6 to 7, sulit din naman yung specs na ma-offer na Xiaomi Redmi 13. Number 3 sa ating listahan at ang nakakatuwa na release to noong January 2024 at predecessor siya ng latest sa Xiaomi Redmi 14 at ito ang Xiaomi Redmi Note 13 4G. So nagugulat kayo, bakit sinama mo yan, Lods? Luma na yan, last year na yan. Again mga J-Vlog, still available pa rin siya sa online. You can still purchase sa Xiaomi Redmi 13 and gagawa rin tayo ng phone comparo about sa 14 and sa 13. Tingnan natin kung ano ba yung mga upgrades at kung napakalaki ba ng kanilang price difference. So, available pa rin ang Xiaomi Redmi 13 4G at meron siyang price tag before last year na 6GB 128 for 7,999 at 8GB 256 sa presyo na 9,999. Pero ngayon, makakabili na lang kayo nito sa Shopee ng 8GB 128 sa presyo na 7,950. So, hindi pa rin nagbago yung price ng Xiaomi Redmi Note 13 4G mga ka-J-Vlog. Still, ganyan pa rin yung price niya. Pero again, when it comes sa kanyang price tag na below 10,000 pesos, yung specs din naman of course ang mahalaga. So baka maging option nyo rin yung Xiaomi Redmi Note 13 4G. Kung bakit kasi siya number 3 compare sa Xiaomi Redmi 13, kasi syempre naunang nalabas yung Note 13 Mas latest kumbaga yung Redmi 13.
Pero bakit number 3 sa akin si Xiaomi Redmi Note 13? Unang-una sa AMOLED display. Yung AMOLED display, yung isang napaka-advantage netong smartphone na to sa Xiaomi Redmi 13, kaya number 3 siya sa aking listahan. Again, malaki rin naman yung screen niya, 6.67 inches, Full HD Plus 1080p resolution, na merong 120Hz screen refresh rate. So sa mga naghahanap ng Qualcomm Snapdragon, ayan, meron siyang Qualcomm Snapdragon 685 chipset na 4nm. Mataas yung clock speed niya, up to 2.8 GHz octa-core siya, at yung kanyang chipset is Adreno 610. Meron rin siyang triple rear camera, at yung main camera niya is 108 megapixel, front-facing camera niya is 16 megapixels. Sa pang advantage nito Xiaomi Redmi Note 13 sa Xiaomi Redmi 13 is of course yung kanyang biometrics, dahil in-display fingerprint scanner na mapoprovide ng Xiaomi Redmi Note 13. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery. Meron 33 watt fast charging. Isang reason kung bakit number 3 sa aking lista ng Xiaomi Redmi Note 13 is of course affordability. Mura pa rin naman itong device na to. Siyempre, below 10,000 ba naman, naka-AMOLED ka na, naka-in-display fingerprint scanner, mataas pa ang camera. Pero yung 33 watts, again, tulad ng sinabi ko, the best na yan, or minimum na talaga natin mo-offer yan sa ganitong mga presyo. When it comes sa RAM at ROM lang tayo, medyo magiging, na dito, 50-50. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya bumaba. 8GB 128 for price tag na 8,000 pesos. Usually, yung mga ganitong devices is nasa 256 na. Tapos yung 256 na to is 10,000 pesos, di ba? So, hopefully, baka makuha nyo to sa ibang shop ng mas mura kasi since isang taon na to. Kasi dito sa official store ni Xiaomi is hindi pa siya bumaba. Pero kung mayroon kayong voucher, there's a possibility na baka bumaba rin naman ang price tag ng Xiaomi Redmi Note 13. Number 2 sa ating listahan is of course yung napaka-solid din na Xiaomi Redmi 14C. So, itong smartphone na to is napakasulit, lalo-lalo na ang unang titingnan natin dito is yung kanyang price tag. Dahil kinukonsider din natin to as a budget smartphone dahil ang price tag niya is below 6,000 pesos. Depende na lang of course sa storage, pero tingnan din natin siya sa online store kasi meron siyang isang storage dito na beyond 6K. So yung 4GB 128 ng 14C is 4,999, 6GB 128 is 5,999, at 8GB 256 is 6,999. Pero syempre, sa official store or sa online, makuha nyo ng mas mura ng 14C. Biruin mo, yung 4GB 128, makukuha nyo na lang sa halagang 4,650. 4,650. So, sobrang sulit. 4,000 pesos price tag. Meron na kayong Xiaomi Redmi 14C. Again, check natin yung iba. Biruin nyo yung 4GB 128 nya. Yung 6GB 128 nya is 5,400 na lang. Tapos yung 8GB 256 is 6,400. So, nagbaba rin naman kahit papaano. Pero, focus natin dito yung mga budget smartphones ni Xiaomi na variant na 4GB 128 and 6GB 128. Sobrang sulit na, di ba mga J-Vlog, when it comes sa ganyang presyo. Okay rin naman yung specs na ma-offer ni 14C. Ang maganda rin dito kasi napakalaki ng screen nito, to be honest, 6.88 inches. So sabihin na natin 6.9 inches. IPS LCD display na may resolution na HD plus 720p. Pero ito maganda dito sa Xiaomi Redmi 14C is naka 120Hz screen refresh rate na itong smartphone na to. So support siya ng up to 120Hz. Kasi pag sinet nyo siya sa settings, nakalagay is up to, hindi siya naka-standard or fixed na 120Hz. Pero again, meron siyang support which is okay rin naman na addition, di ba? Siyempre, OS is Android 14 with HyperOS 1. Sa chipset is the MediaTek Helio Ultra na parang gas-gas na yan sa ganitong price segment. Pero again, karamihan nakikita natin is G81 Ultra. Hindi naman tumabagal na chipset. It can handle naman ng mga modern games today like MLCOD. Siyempre, titingnan nyo rin yung presyo sa chipset, di ba? J81 is a good chipset naman, depende na lang of course sa presyo na malalagay yung device, yung chipset na yan. Meron siyang dual rear camera system na meron 50 megapixel main camera at yung front facing camera niya is 13 megapixels. Dalawa yung biometrics niya which is face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay side mounted. Pagdating sa battery, mataas, 5,160 mAh na removable battery na support ang 18 watt fast charging. So when it comes sa charging rate, sa pinakamahal na variant is hindi sulit yung 18 watts ha. Pero kung doon kayo sa mas mura na budget like the 4GB 128 and 6GB 128, I think the 18 watts is okay naman is kasi yan yung minimum na pwede natin ma-provide when it comes sa ganitong segment. Malaki battery, napakakunat ng battery na ito, at yung kinuha nating color green, ang maganda doon yung design is leather siya. Leather feel design yung color green ng Xiaomi Redmi 14C. Sobrang premium looking na itong device na to.
ang laki ng screen niya, to be honest. Ito yung unang nagustuhan ko sa Xiaomi Redmi 14C is yung kanyang large screen size, mga ka-J-Vlog. So, sobrang sulit ng screen nitong device na to. At ang number 1 sa ating listahan is syempre yung very latest nating ni-review at yan ang Xiaomi Redmi Note 14 4G. So kakalabas lang nito ngayong 2025 at ito yung first na entry-level smartphone na mapoprovide sa atin ni Xiaomi ngayong taon. Usapang presyo, tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G, meron siyang price tag na 8,999 for the 8GB 128 at 9,999 for the 8GB 256. So, sobrang sulit naman ng RAM at ROM niya sa kanyang presyo. Even the 8GB 128, ang importante dun din yung RAM, di ba? 8GB of RAM for a price tag na 9,000 pesos is perfect fit naman yan, mga ka-J-Vlog. Pero ano ba ang presyo ni Xiaomi Redmi Note 14 sa kanilang online store? Si Xiaomi Redmi Note 14 ay meron siyang exclusive sa certain application na 6GB 128 at ilalagay ko na lang yung link niya sa description box. 7,449 or 7,450 pesos. And ito rin yung ni-review natin, the 6GB 128. Exclusive lang siya dito sa certain application na to, kaya i-check nyo na lang yung link sa description box ng online shop na yan. So 7,450, tapos baka makuha nyo pa to ng mura kasi kung meron kayong voucher, di ba? Pero when it comes sa ibang variant, is meron din tayo ditong 8GB 128 and 8GB 256. Mas mura lang ng 500 pesos sa online. 8,450 and 9,450. Again, kung meron naman kayong voucher, is there's a possibility na makuha nyo to ng mura. Minsan yung voucher is nasa 1 plus eh. So, makuha nyo pa to ng mas mura sa kanyang SRP. So, napagandang deal yan. So, usapang presyo tayo. So, usapang specs naman dito sa Xiaomi Redmi Note 14. Sa screen size, meron siyang 6.67 inches, Full HD Plus 1080p resolution, na merong 120Hz screen refresh rate din, and of course, naka-AMOLED display itong device na to. So, expect nyo, flat display lang si Xiaomi Redmi Note 14 4G. At when it comes sa kanyang OS out of the box, sa Android 14 siya with HyperOS 1. Pero syempre, meron tayong update na soon dyan for the Android 15 and HyperOS 2. Kasi yung Xiaomi Redmi 12 ko nga dito, naka-HyperOS 2 na, diba? So, matik, itong Xiaomi Redmi Note 14 is magkaka-update yan sa HyperOS 2 and Android 15. Sa chipset, medyo nakakagulat yung move ni Xiaomi when it comes sa chipset ng Xiaomi Redmi Note 14 4G, dahil kilala natin pag Note series na entry, Snapdragon ang nilalagay. Pero dito, MediaTek ang nilagay ni Xiaomi. MediaTek Helio G99 Ultra, still a powerful chipset lalo na sa ganitong segment with an octa-core CPU. Na ang clock speed is 2.2 GHz and sa GPU nakamali G57 itong smartphone na to. Meron triple rear camera system na merong 108 megapixel main camera. So malinaw na camera test na natin ng Xiaomi Redmi Note 14 4G at malinaw naman yung kanyang mapoprovide camera quality. Maganda rin ang front-facing camera, naka 20 megapixel, dalawa ang biometrics, face unlock at fingerprint scanner, at syempre naka in-display fingerprint scanner siya. Dual stereo speakers ang mapoprovide din itong device na to. At pagdating sa battery, meron tayong 5,500 mAh na removable battery na support ang 33-watt fast charging. At ito rin yung maganda dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G is meron siyang ingress protection 54, splash resistant and dust resistant po, mga J-Vlog. So, ang reason kung bakit top 1 ang Xiaomi Redmi Note 14 4G is of course siya yung latest and greatest na mapoprovide ni Xiaomi with a reasonable price tag and reasonable specifications na ma-offer. Again, maganda rin yung chipset niya. The MediaTek Helio G99 chipset is a great chipset when it comes sa entry-level smartphone na kaya mag-provide ng magandang gaming performance. You can play ML, COD, Genshin Impact dito sa device na to sa ganitong chipset. And napakaganda ng overall spec. Ang ganda ng display niya, yun yung nagustuhan kong isa dito sa Xiaomi Redmi Note 14 4G. Yung kanyang AMOLED display, 120Hz pa ang mo-offer at syempre meron siyang outstanding camera performance. So yun mga J-Vlog, yung top 5 Xiaomi smartphone na pwede nating ma-offer ngayong 2025, early 2025. Again, napaka-konti pa lang ng mga entry-level smartphone na lumalabas ngayong March 2025. So 3 months ng 2025, pero medyo tahimik pa rin ang karamihan ng brand sa paglabas ng entry-level smartphone. Malay natin sa summer, sunod-sunod na yan mga J-Vlog. At kung interested din kayo sa lahat ng mga sinabi nating device dito, ilalagay ko po lahat ng link sila sa description box. Huwag kayong mag-alala mga J-Vlog.
Huwag kayong mag-alala mga J-Vlog. So, hopefully, nakatulong itong mga sinabi ko sa inyong mga sulit na Xiaomi smartphone na merong price tag na below 10,000 pesos.